kwentong ito ay base sa salaysay ng isang lalaking minsang nagpadala ng mensahe sa amin. Hindi niya na muling nakausap, ngunit ang naiwan niyang kwento ay isa sa pinaka-nakakakilabot naming narinig. Hindi ito para sa mahihina ang loob. Sa bawat pagdilat ko mula sa panaginip, lagi akong nauubo. Parang may lupa sa lalamunan ko, parang bagong hukay ang paligid. Hindi ito simpleng bangungot. Sa panaginip ko, burol ko yun. Sariling kabaong, sariling lapida. At sa bawat gabi, dumadami ang nakikiramay. Pero iisa ang laging nandoon. Ang lalaki sa itim, nakatayo sa dulo, nakatitig lang sa akin. Ako si Enzo, 34. Wala akong asawa, pero may ina akong inaalagaan. Simula nang maaksidente ako sa trabaho, nalaglag mula sa 3 palapag habang naglalagay ng signage. Doon nagsimula ang panaginip. Sa unang gabi, ako lang at ang puting bulaklak sa ibabaw ng kabaong. Tahimik. Hanggang sa sumunod na gabi, may dumating. Si Tito Jerry, kamag-anak kong may sakit sa puso. Kinabukasan, pinawian siya ng buhay. Sumunod na gabi, si Mang Romy, kapitbahay. Pagkalipas ng 3 araw, namatay sa aneurysm. Hindi ko agad napansin ang pattern. Akala ko guni-guni lang. Pero nung umabot sa 7 ang nakita kong namatay, matapos magpakita sa panaginip, dun na ako natakot. Pinilit kong iwasan ang pagtulog, pero hindi mo matatakasan ng antok. Bumili ako ng energy drinks, kape, kahit illegal na pampagising. Pero sa 3 araw, bumigay ang katawan ko. Dun siya muling lumitaw. Ang lalaking nakaitim sa dulo ng lamay, hindi pa rin kumikibo. Pero sa panaginip na, yon, lumapit siya sa kabaong. Itinuro ako at biglang nagsimulang magkalansay ang katawan ko. Naramdaman kong nawawala na ako habang nananatiling buhay sa panaginip. Paggising ko, basang-basa ang kama ko sa pawis. At may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit may bulaklak na puti sa gilid ng kama? Lumapit ako sa isang albularyo. Taga-Tiaong, si Aling Delia. Pagkakita pa lang niya sa akin, sumimangot siya. "Hindi ka na dapat nandito, hiho," sabi niya. Sinimulan na ang pagsundo. Ayon sa kanya, minsan daw, may mga kaluluwang hindi pa mamatay-matay. Pero ang mas malala, may ilan na sinusundo habang gising pa. Ibig sabihin, ang kaluluwa ko lumalakad na sa kabilang dako. Pero hindi ko alam kung bakit ako o sino ang sinusundan ko. Sabi niya, pwede pa raw putulin, pero may kapalit, buhay ng iba. Hindi ko agad pinansin, pero kinabukasan, ang nanay ko, si Nanay Tere, nahulog sa hagdan. Tumama ang ulo, kritikal. Sumugod ako sa ospital, pero ang bumungad sa akin, ang lalaking itim, nakatayo sa labas ng ER. Sumigaw ako. "Ako ang gusto mo, diba? Wag siya." Walang imik, pero nang sumunod na araw, nakarecover si nanay. At sa kauna-unahang pagkakataon, nawala siya sa panaginip ko. Akala ko ligtas na ako. Akala ko tapos na. Isang araw, may natanggap akong sulat. Walang address kung saan galing. Envelope lang, puti. Pagbukas ko, picture ng sarili kong burol, pero may kakaiba. Ang kabaong. Bukas. At ako, nakangiti habang nakatitig sa kamera. Muling dumating ang panaginip, pero ngayon,
Ako na ang nakasuot ng itim. Ako na ang nakatayo sa dulo ng misa. Lahat ng dating bisita, wala na. Ako na lang. Kaninang umaga, napansin kong wala ng anino ang katawan ko. Kahit sa salamin, may parte akong nawawala. Dahan-dahan, nilalamon ng dilim ang paligid. Naglalakad ako ngayon sa isang lugar na hindi ko alam kung saan, pero parang kilala ko ang bawat bahay. May mga ilaw na biglang namamatay. May mga pusang nagtatakbuhan. At sa bintana ng ikatlong bahay na nadaanan ko, may batang nakatingin. Hindi niya alam. Ako na ang sundo. At sa panaginip niyang yon, nasa burol siya. Ang tanong ay hindi na kung sino ang susunod, kundi kung ilang panaginip pa bago mo makita ang sarili mong burol. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.